Mga igan, yung mga evacuee mula rito dati-rati dinadala sa Villamor Air Base. Diyan po sa Pasay. Bago alamin kung saan sila dadali ng gobyerno. Pero nagka-issue ng ilipat ng processing center sa Camp Aguinaldo dahil umano sa politika. Ang mga nahihirapan, mga volunteer at mismong mga evacuee. Live mula sa Camp Aguinaldo, saksi si Dante Perelio. Dante? Yes, Igan, base nga sa huling impormasyon na nakarating sa atin mula sa DSWD, ay babalik na nga ulit bukas dyan sa may Villamor Air Base sa Pasay City, yung processing center para sa mga evacuee, pati yung tanggapan ng relief goods. Kaya bandang alas 10 ngayong gabi ay tigil na ang operasyon at nagbaklas na nga ng mga gamit rito. Kaya tila naman nabaliwala yung ginawa pang paglilipat rito ngayong araw. Sa ilalim ng mga toldang ito sa Camp Aguinaldo, inabutan kong nakapwesto ang mga natitira pa sa 400 evacuee na ibinyahe mula sa Villamor Air Base kaninang hapon. Nakasalampak ang ilan at walang maupuan, pero nabigyan na ng makakain at nasuri ng mga doktor. So far, yung pag-ubo, yung sipon, yan ang maraming nakita, at yung mga sugat nila sa balat. Meron ding libreng breastfeeding assistance sa mga sanggol at daycare, pati libreng tawag mula sa telecommunications companies. We provided a mother and baby friendly space para they have a place to, to just rest, put their baby down, malinis sila, change their diapers, and then we also give them counseling with regards to the feeding, most especially breastfeeding. Pero ang mga walang matutuluyang kaanak, naghihintay pa ng desisyon kung saan sila dadalhin ng gobyerno. Ayon sa DSWD, bukod sa masikip sa Villamor Air Base, kailangang pag-isahin ang lugar na pagdadalhan na mga tulad nilang sakay ng mga eroplano mula Visayas, gayon din ang mga nagbarko. Ililipat po sapagkat lumalaki na, okay? At dapat na ang nasa on top dyan ay ang ating government, yung ating mga government agencies, okay? At nandito na po lahat yung serbisyo para po siyang one-stop shop. Dito na rin tinatanggap at inihahanda ang relief goods at mga gamot para sa mga binagyo. Bago nito, naglabas ng pahayag ang Oplan Hatid, grupong naghahatid ng mga evacuee na mula Visayas sa mga kaanak nila sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Pinaalis na raw sila sa Villamor Air Base, gayon din ang buong relief operation doon. Sinabi rin sa pahayag na wag daw sanang hayaang mahadlangan ng politika ang pagtulong, bagamat hindi na yan idinitalye. Paglilinaw naman ng Philippine Air Force na namamahala sa Villamor Air Base nang pulungin nila ang mga volunteer kanina. Galing sa NDRMC na nakita na that we need a bigger space for the evacuees. Yusek Heron from the Executive Secretary, Office of the Executive Secretary was here, and he explained that the reason is that we expect an influx of more evacuees. Ang mismong repacking lang daw ang ililipat sa Camp Aguinaldo at ang pagpoproseso sa mga evacuee para sa pinal nilang destinasyon. Pero hirap naman ang mga evacuee na 4 na oras na naghintay bago sila maisakay sa mga bus na magdadala sa kanila sa Camp Aguinaldo. Yung pagsakay doon, hirap na hirap kami. Isang araw, gabi nagpipila kami kahit maulan. Kaya yung mga bata nagkasakit, walang makakain. Pagdating pa dito, hindi naman ililipat ang mga nasa kasalukuyan ng Tent City sa airbase. Igan, bukas maagang sisimula ng paghakot rito pabalik ng Villamor Air Base. Ayon kasi sa DSWD, mas madali raw kung naandoon ang processing center ng mga evacuee dahil doon mismo lumalapag ang mga C-130 at di na nga kailangang ibiyahe ng malayo papunta rito. At live mula rito sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, ako si Dante Perelio, ang inyong saksi.